Ayan yung ayan guys, magsisira ulit tayo ng motor, ng big bike. Try natin baklasin itong ano, itong kanyang, ano ba tawag dito? Pinaka airflow niya, yan. At ika-carbon natin. Try lang natin baklasin. Pag nabaklas, okay. Pero pag hindi, sorry. Maganda kasi pag naka-carbon to guys. So guys, tatanggalin natin yung mga lock sa ilalim para matanggal natin yung side flarings. So guys, naangat na natin siya, natanggal na natin yung flarings dito, then ito. So guys, tatanggalin natin para matanggalan natin to. Ano guys, natanggalan natin tong tornilyo rito. Ayan, nakikita nyo yung set lock na yan. Okay, madali na natin siya tanggalin. Ngayon guys, itong kabila naman tatanggalin natin. So natanggalan natin yung tornilyo rito, tsaka yung tornilyo rito sa dulo. Tanggal na natin. So bubukayin na lang natin. Medyo mahirap pag talagang first time. Kaya ingat lang guys. Ingat sa pagbabaklas kasi may mga tornilyo sa loob. So yun, tanggalan natin guys. Sa ito, mabukan nyo lang to, itong dalawang to. Madali na yung mabaklas guys. Yan. Nagalaw-galaw na. So hanapin na lang natin yung mga tornilyo para matanggal natin to. Ito guys, tatanggalin natin tong tornilyo na to para sa headlight, para mayangat na natin tong gauge. Dalawa yan. Ayan.
ito guys, na nasa ilalim. So ayun guys, natanggal na natin yung tornilyo rito. Ayan guys, nalaglag na. Buti hindi na tama yung headlight. Siguro de. Ayan guys, butik nang mabasag yung ating headlight. Anong nangyari? Sana all. Tanggalin natin guys. So guys, tatanggalin natin tong socket ito, para matanggal natin tong headlight na to. Para matanggal tong headlight, ito nakasakit lang to guys. Natanggalin lang natin. Mahirap. Natanggal na natin. Ayan yung itsura pag wala pong headlight. Ayan. Awawa. Dapat tandaan nyo yung mga tornilyo guys. Pag sobra yung tornilyo at naikasan nyo ng mga flarings, itapon nyo na lang. Joke lang. Kailangan tandaan nyo guys yung ano, kung saan yung tornilyo, kung saan yung tornilyo nakalagay, para hindi siya gumalog or basta kailangan guys tandaan nyo yung mga tornilyo talaga. Kung saan dapat ilagay yung ganung part na tornilyo, dapat alam nyo. Kasi iba-iba rin po ang tornilyo niyan. Pero mostly mga ano lang, mga 4 lang na may tornilyo yan. Then yung plastic na parang push button na clip yan. Para matanggal natin to guys, ito nakatornilyo rito, yan, sa dalawa, tapos dito 3, ayan,
Saan pa ba? Yun lang guys, tatlong tornilyo, isa, dalawa, tatlo. Ito naman tornilyo rito is nandito rin naman niya sa bracket. Yan. So hindi na natin siya gagalawin. Ito na lang yung screw type. Ayan. Tapos dito. Then i-carbon na natin to, forged carbon guys. Yan. So ayan guys, nabaklos na natin to. Ayan. Ito na yung ating gagawing forged carbon. Ayan, nalagyan na natin siya ng masking tape. Nalihan na natin, then in-spray natin siya ng black para pantay yung kulay niya guys. Ito yung red flakes na ihahalo muna natin after natin malagyan ng resin. Lalagyan muna natin ito. After nito, saka natin lalagyan ng forged carbon. Ayan po, nalagyan na natin siya na red flakes. Yan. Ayan, lalagyan na natin siya ng forged carbon guys. Ayan guys, nalagyan ko muna siya ng plastic para lumapat na yung mga nilagay nating forged carbon. Ayan, kailangan kasi lalagyan niya ng plastic para lumapat na maganda, tsaka hindi magtusok-tusok yung mga carbon. Kasi pag tigas nun, pag di nyo nalagyan ng plastic, pag tumigas yun, wala, pangit. Mas maganda, ayan, lalagyan nyo ng plastic para lumapat yung mga carbon. And lagyan na natin siya ng forged carbon. So ito guys, nalagyan na natin siya ng forged carbon at nalapatan na natin siya ng resin. Siguro nakatatlo na tayo dito na patong na resin. At lalagyan pa natin siya guys hanggang sa pumapal. Ayan. Ito yung sa gilid ng 6R. So ngayon magre-resin ulit tayo.